Buksan po natin ang Bible natin in the book of Romans chapter 8. Romans chapter 8. Starting reading from verse 28 to 39. Opo. Romans 8 verse 28 to 39. Nandun na po kayo? Sabi po ng talata, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat iyaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Verse 30. Yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Yan po yung kabuuan ng ating kaligtasan. Verse 31 to 39 po, ang ating focus ng pag-aaral. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo na namatay, o yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutuman, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak, gaya ng nasusulat. Dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. The answer is verse 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa sa mga mapagtagumpay, sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang pagkakabasa at pag-aaral ng iyong salita. Kami po ay inyong samahan. Tulungan niyo po kami. We recognize that apart from your work, without you, we can do nothing. Buksan niyo ang aming unawa, mangusap kayo sa amin, maglagay kayo ng mga malalalim, totoo at matatatag na conviction sa puso namin na kami ay patuloy na mabubuhay ng malapit, ng matapat, ng mayroong pagnanasang ikaw ay paglingkuran, ikaw ay tanawan ng utang na loob, alang-alang sa iyong ginawa at ipinamala sa pag-ibig sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, ngayong hapon. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu. Ama, ang lahat ng ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Pwede na po tayong maupo. Now, dito po sa chapter 8, verse 31, to verse number 39, I think, mga kapatid, sa discussion from chapter 1 hanggang chapter 8, the Apostle Paul is meditating about the deepness of the love of God. Dumating po siya sa peak ng kanyang pagbubulay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. I can say, ang Romans 8 from verse 31 to verse 39 ay nandun si Apostle Paul, he is meditating, he is really thinking deeply ang lawak
ang lalim, ang luang, ang lapad ng pag-ibig ng Diyos. Before I pumunta po ako doon sa talata, pag-aaral, meron po ditong isang anecdote na nakuha ko lang po ito. George Matheson wrote back in 1882, when he went blind, hindi po siya dating blind, but he is going to be blind, and he was engaged, and his fiancé, finding out he was blind, decided to call off the marriage. Nung malaman po niya na siya ay malbubulag, ang taong ito, yung babae, ay nagdesisyong siya ay hiwalayan. Opo. That's when he wrote the wonderful song. I don't know how, kung ano itong song na ito, kung si Kuya July aawitin ito. O love that will not let me go. Hindi ko alam kung anong tono nun. Sino nakakaalam? O love that will not let me go. Opo, sinulat niya po yan. Mga kapatid, saan tayo makakasumpong ng pag-ibig na matatag? Malalim, hindi sumusuko. How true is the love of God? Gaano katotoo ang pag-ibig ng Diyos? I think the Apostle Paul in verse 31 to 39 poses some, I think, I have 5 questions here. I entitled the message, Inquiries. Questions, queries, interrogation, inquiries on God's divine love. Meron siya ditong 5 questions at itinatanong niya ito upang tingnan kung gaano kalalim, katatag, katibay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ng iba, it is too good to be true. And there are 2 summary ng verse 31 to verse 39. Here are the question or possibilities. Yes, mahal tayo ng Diyos. Okay? But here are the questions. Posible bang dumating ang pagkakataon na magdesisyon ang Diyos na tayo ay itakwil, talikuran, ayawan, at hindi na mahalin? Could it be possible na mayroong dumating sa Diyos may daladalang reason at ang Diyos ay na-move at nagsabi, hindi ko na itutuloy ang aking pag-ibig. Nagkamali ako. Hindi pala dapat buhay na walang hanggan ang binigay ko. Okay. Another part of this story, dun sa word na, dun sa verse 37 na, more than conquerors. Look at that. Tayo'y higit pa sa mapagtagumpay. May lalim po yon. Posible bang dumating ang pagkakataon na tayo naman na mga minahal ng Diyos ang magdesisyon, and I will say, sobra na, Panginoon, sobrang hirap na, hindi ko na kaya, tatalikuran na kita. Ayaw ko na. Would that be possible in the realm of love, of the love of God? So there are 5 questions here that we need to answer posed by Apostle Paul. Number 1 question, if God be for us, who can be against us? Question number 2, how shall He not with Him also freely give us all things? Yun na rin po ang puntos ko sa mga nag-homiletics. Ano ang intro doon? Yun ang kwento. Tayo kasi ay nagtuturo ng homiletics, so kailangan may title ka, and then intro, and then may points ka. Meron kang body, and then conclusion. Ilang po yung part ng preaching. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Who is He that condemneth? Who shall separate us from the love of Christ? Those are the questions. Ang unang tanong, if God be for us, who can be against us? Mayroon bang sino man o anuman na magwawagi o magtatagumpay laban sa pag-ibig ng Diyos sa atin? May makapagdadala ba sa Diyos ng sapat na dahilan upang itigil niya ang kanyang pag-ibig sa atin, upang bawiin niya ang kaligtasan,
upang bawiin niya ang kanyang ipinagkaloob na buhay na walang hanggan. Kasi sa realm ng pag-ibig, tayong mga tao ay, madaling sumuko. Bibihira ang mayroong matining na pagmamahal. Right? Natatapos ang pagmamahal. How shall he not with him also freely give us all things? Mayroon bang mga pangangailangan doon sa realm ng pag-ibig ng Diyos na ipagkakait ng Diyos sa atin? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Mayroon bang sino mang makapagdadala ng akusasyon o sumbong sa Diyos na makapagpapabago sa pag-ibig ng Diyos, and He will unlove us? Who is he that condemneth? Ang Diyos ba'y darating sa punto na mismong yung namatay sa krus ng Kalbaryo? Ako naman ang nagbayad. Ako naman ang nagbayad Kaya lang puno na ako. Ako ang nagpuhunan, ako ang nagmahal, ako ang nagsakripisyo, pero puno na ako sa minahal ko. That's the question. Who is he that condemneth? Ang Diyos ba'y darating sa punto na magdidesisyon tayo na hahatulan ng Diyos, aalisin ang kanyang pag-ibig at pipiliin ng Diyos na tayo talikuran at takwil ayawan? And then, who shall separate us from the love of Christ? Mayroon bang sitwasyon na darating na tayong mga iniibig ng Panginoon ay darating sa punto? Persecution, distress, kahirapan, difficulty, hardships, to the point we will be separated from the love of Christ. And we will say, Lord, I don't want you anymore. Mga kapatid, those are the questions here of the Apostle Paul, na sinagot niya at ipinakita kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Inquiries on the divine love. Before we go to that, mga kapatid, to each question, let's open our Bible in John 13, please, verse 1. Ito yung gabi kung saan, John 13, at habang ating iniimbestagahan ang pag-ibig ng Diyos at atin tinatanong kung gaano katatag, katibay ang pag-ibig ng Diyos, kasabay ng pagtatanong niyan ay ang pagtatanong naman natin sa ating sarili. Gaano din naman katatag ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? John 13:1, this is the night, ito po yung gabi kung saan dumaan ang Panginoon sa napakabigat na sitwasyon ng kanyang buhay. But verse 1 says, John 13 verse 1, bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanlibutan hanggang sa Ama, mamamatay na po siya. Look at the statement. Sa pagkaibig sa mga kanya na nasa sanlibutan, ay inibig niya sila. Look at the statement. Sa katapusan. English version, He loved them unto the end. Kailan po ito sinabi? At the moment, tinan po natin ito, tinipon ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad sa isang hapunan sa pista ng tinapay na walang libadura. Ito po yung Lord's Supper. Ito rin ang gabi kung kailan siya ipinagkanulo. Ito rin yung gabi bago siya ipako sa krus. Masasabi natin na ito'y isang napakabigat na moment ng buhay ng Panginoon. Sa Matthew 26:37 to 38, hindi na ho natin mababasa, Luke 22:44, ang kanyang pawis habang siya'y nananalangin at that night, mga kapatid, ay naging parang dugo. Okay, parang dugo. Ang kanyang pamamanglaw at panlulumong lubha, ang sabi ng mga verses ay exceeding sorrow and agony. Okay? Malinaw sa kanya ang kanyang inaasahan. Malinaw sa kanya ang inaasahan niyang pagtalikod ng Ama sa kanya dahil ng kanyang pagdadala ng ating kasalanan. Sa Matthew 27:45-46, doon siya sumigaw ng Ama ko, bakit mo ako? O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa Isaiah 53 verse 10, sinabi doon, kinalugdan ng Diyos na siya ay madurog. Sa gabing ito, mga kapatid, so grabe po, yung kanyang agony, yung kanyang hirap, yung kanyang bigat, na kanyang nararanasan. Sa gabing ito, habang naroroon ang ganoong matinding kabigatan sa Panginoong Hesus, binigyan niya ng instruction ang mga alagad in this verse. Gusto kong makita niyo itong moment na ito. Naghahanap ang Panginoon sa mga alagad. Matthew 26, tingnan niyo po ito. 26 verse 38.
Tingnan niyo po yung sincerity, yung lalim ng request ng Panginoon sa Matthew 26 verse 38. Inyo pong tingnan. Nang lulumo siya, namamanglaw siya sa verse 37. Sa verse 38, tingnan niyo po. Nang magagay, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Look at this statement. So ako ay namamanglaw, ako ay ang nanlulumo. Anong request ng Panginoon? Mga tira kayo rito. Stay with me. And then, makipagpuyat kayo sa akin. The Lord Jesus Christ is fixed. Pupunta ako sa krus. Babayaran ko ang kanilang kasalanan at ako ngayon nasa gitna ng panlulumo at kabigatan. Hini-request the disciples, please, stay, matira kayo, at makipagpuyat kayo sa akin. Imagine the emotional status of the Lord Jesus Christ as human being at this point of time. Pero ano nangyari? Tinulugan siya. Tinulugan siya, right? At alam nyo ang kanilang pinagtatalunan bago ang nangyaring ito? Sino ang pinakadakila sa ating mga alagad? Habang ang Panginoon is so fixed, pupuntahan niya ang krusang Kalbaryo, ang mga alagad ay kung ano-anong iniisip. Di nila iniisip ang Panginoon at ang mga bagay ng Panginoon. Sila nakatutok sa kanilang sarili. Hindi sila malay sa nangyayari sa Panginoon. Malay sila sa kanilang mga sarili. Nagtatalo pa siguro sila dito kung pag kami namatay, sino kayang uupo sa kanan, sino kayang dakila. And then, inaantok na kami, pagod na kami. Habang ang Panginoon ay nasa gitna ng napakabigat na panahon, ang mga alagad ay nasa gitna ng kanilang pagiging makasarili, nasa gitna ng kapangitan. Alam natin na naroroon ang mga alagad, yun nga po yung mga pagtatalo, kung sino ang pinakadakila. Ngayon, ngunit ang sabi ng John 13:1, inyong tingnan, at that stage, habang nandoon ang mga alagad sa ganung kalagayan, ang sabi ng John 13:1, inyo pong balikan yung statement. Look at the statement of the Bible. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. He loved them unto the end. Sa pinakapangit at pinakanakadidismayang kalagayan at ugali ng mga alagad na nakatutok sa sarili, ang nananatili, di nagbabago, ay ito, ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Isang pag-ibig hanggang sa katapusan. The Greek word is estelos, unto finish, without limits, completely, fully, surpassing all other love, to the extent of His capacity to love. Ito yung klase ng love na wala siyang tinira. Kung gaano kalakas yung kapasidad ng Diyos umibig, yun ang sinasabi ng talata. Christ never loved them more than He could love them at that night, at their ugliest, because He could never love them less. He loved them to the end, to the full, to the max. Isinet ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid, sila'y inibig sa panahon ng kanilang pinakamadilim at pinakanadidismayang pag-uugali. Sila'y inibig ng gano'n na lamang sa kabila na ang kanilang kasalanan ay ipinasan sa Kanya. Mga kapatid, ito yung klase ng pag-ibig na meron ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, sometimes, nakakakita tayo ng mga bata, ang sabi natin, lalo sa academy, yung batang yan ay kulang sa pag-ibig. Right? Kasi ang isa sa ating pangangailangan bilang tao ay pag-ibig. But sometimes, why we Christians seems to be are acting like kulang ka sa pag-ibig. I'll repeat. Why sometimes sa lahat ng tao sa mundo, ikaw ang minahal ng pinakatoto-todo, pero kung ikaw ay kumilos, mag-isip, gumawa, parang ikaw ang kulang sa pag-ibig. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, iimbestigahan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. At habang ating iniimbestigahan sa 5 tanong na ipinos ni Apostle Paul in Romans chapter 8, sana po mahipo tayo ng Panginoon.
bawat investigasyon na ating gagawin, bawat tanong na ating sasagutin, ay may pabalik na tanong sa atin, mga kapatid. Now, here is the first question. Look at the text. Kayo po ba'y nandiyan pa? Kung kayo po'y inaantok, wag ko kayong mag-alala. Inaantok din ng preacher. Sabay-sabay tayong matulog. Okay, so, but, no, di mo na mamalayan kahit antok na antok ka, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Ari, paantok-antok hindi nakikinig. Ay ba nakaranas ng service na wala kayo naintindihan dahil kayo nakatulog? At ang Diyos hindi ka pinatay, pinagpala ka pa. What kind of love is that? Amen? Saan tayo makakasumpong ng pag-ibig na hindi natitigatig ng ating mga kakulangan? Amen? Kaya po, actually, this is a doctrine of eternal security. Pinapasok lang natin yung Christian life, pinalalalim tayo ng Panginoon dito. First question na ipinost si Apostle Paul investigating, the title of the message, Inquiries on God's Divine Love. How genuine and strong the love of God. Number 1. Are you there? Okay, first question in verse 31. What shall we say to these things? After knowing Romans 1 to Romans 8 hanggang 30, Romans 8 verse 30, what shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? May lilitaw ba, yung tanong, bulayin nyo, may lilitaw ba to the point, mapagwawagian tayo laban dun sa pag-ibig ng Diyos na yon? To the point, ang Diyos ay mag-turn against us. That's the first question. Isasama ko na po yung second question kasi magkadugtong. Ano po? First and second point. Verse 32. He that spared not his son, but delivered him up for us all. Here's the question. How shall he not with him also freely give us all things? Merong bang bagay na talagang ipagkakait ang Diyos sa iyo? So let's look at each part, mga kapatid. Sabi ng verse, hindi siya against us, hindi siya neutral. Nandiyan po ba kayo? Wala siya sa kalagayang palagi ang disappointment sa atin. He is 100% for us. Paano natin nalaman? From verse 29 to 30, ang sabi ng verse, tayo ay kanyang nakilala. Tingnan nyo nga po yun. Hindi ka pa naipapanganak. Amen? Before the foundation of the world, nakita ka na ng Diyos. Nakilala ka na ng Diyos. Yun si Piseng. Nani Piseng? Yun ang nanay Piseng. Hindi na nanay ang Diyos. Nanay ba ang Diyos? Hindi ko mag-ainin ng Jobin Wala akong buhok na I envy you, my ninong. Wala akong kakayahang magpatawa ngayon. Wala akong flying away na buhok. Gagamitin ko na lang kayo. So, iba ang kanina ni Jobin kanina Dahil naantok nga kami, talagang ginawa niya ang lahat. Ano po, habang amin po siyang kinikritik sa subject na homiletics. Okay, nakilala. Alam niyo yung nakilala, hindi ganito yon. Tumingin ng Diyos sa kasaysayan at nakita kong mananampalataya. That's not it. We define the word for know based on biblical usage, not through Merriam-Webster. From Genesis chapter 4, in all the verses, the word for know, doesn't say, kita ko na mananampalataya, kaya ko minahal. Actually, nakita niya sa ating kasalanan. Ang nakita niya sa atin ay ating mga kahinaan at pagkukulang at ating pagbagsak.
Would that be enough, mga kapatid, na tayo ay itakwil ng Panginoon? Hindi po. Ang sabi, tayo nakilala. Mayroon po akong babasahin ilang talata. Hindi, bakit ganon? I have only 15 minutes left. Ano ho? 1 Peter 1:20. Look at this text. Just to give you the knowledge. Kasama na rin po natin, hindi natin masyadong, atin pong nire-review yung ating mga doctrines. 1 Peter 1:20, please, open your book. We believe what the Bible says. Hindi natin pinapairal yung tinatawag na wisdom of men or tinatawag na logic of men. Anong sabi ng verse? 1 Peter 1:20. Nandiyan po ba kayo? The word nakilala is there. The word foreordain is there. Na nakilala nga bago itatag ang sanlibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. That's the Lord Jesus Christ, who was verily foreordained before the foundation of the world, but was manifested in the last times for you. Sa tingin nyo ba, ang Panginoon ay nakita niya na ibibigay ang buhay niya? Ganun ba yon? Nakita kong ibibigay ni Jesus ang buhay niya, o isinet ng Panginoong ibigay niya ang buhay niya? Pagbulayan nyo. Genesis 4, Adam knew Eve. Nakilala ni Adam si Eve. Ano yon? Nakilala na, ay, ikaw pala si Eva? Anong sabi ng Genesis 4:1? Nang makilala ng lalaki si Eva, ano nangyari? Lihi. The word know, the word knew, means intimate relationship. He set His love for you before the foundation of the world. That's Bible. Matthew 7 verse 23. I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ano ibig sabihin? Hindi ko nakitang kayo mananampalataya? No. Wala tayong kaugnayan sa isa't isa. We have no relationship at all. I never knew you. Amos 3:2. Amos 3:2. Sige po. Amos 3:2. Kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa. Ano yun? Nakita niya ang Israel? Porso na ang idea ay nakita lang niya ang gagawin ng Israel, o pinili niya ang Israel na iset ang pag-ibig niya sa lahat ng bansa, sa lahat ng bansa sa buong mundo. He chose Israel and He set His love. Sabi nga ng Panginoon, hindi naman kayo ang pinakamalaki at pinakamagaling, pero kayo pinili ko. Amen? So, nang tayo'y Kanyang itinalaga noon pa, before the foundation of the world, doon nagsimula ang pag-iibigang ito, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsimula pa bago pa itatag ang sanlibutan, at ikaw na Kanyang nakilala ay Kanyang itinalaga. Verse 30. At nung ikaw ay Kanyang italaga, Kanya kang tinawag. Tinawag Kanya. At nang tinawag Kanya, ikaw ay Kanyang inaring ganap. Walang tinawag na hindi inaring ganap. Lahat ng tinawag, inaring ganap. Yan ang sabi ng Bible. At yung lahat ng inaring ganap, anong sabi ng Bible? Niluwalhati din naman niya as if finished na, glorified ka na, hanggang doon sa dulo, ikaw ay glorified sa Kanya. Mga kapatid, alam ng Diyos na tayo'y mahihina, bumabagsak, makasalanan, natitisod kapos. Kita niya rin yun. Amen? Hindi natin siya iniibig ng nararapat na pag-ibig sa Kanya. Hindi natin siya pinaglilingkuran ng nararapat para sa Kanya. Ngunit ang sabi ng talata, siya ay kakampi natin. God is for you, 100%. Oh, He knows we're weak. He knows we're sinful. He knows we fail. He knows we stumble. He knows we fall short. But He set His love to us. Now, in that question, kung ang Diyos ay buong buo ng pag-ibig sa iyo,
na kahit ikay patambling-tambling at ikay nagkukulang at tayo nang hihina, maya-maya okay ka, maya-maya hindi ka okay, mamaya active na active ka, mamaya hindi, mamaya gustong-gusto mong umattend, mamaya hindi. Ganun ba tayo? Parang siso? Parang Israelita? Pero kahit ikaw ay pasiso-siso, ang Diyos ay diretsyo. Question is this. Kung ang Diyos ay 100% para sa iyo, ikaw, ano ang kalagayan ng puso mo ngayon? Kung ang Diyos na umiibig sa iyo 100% para sa iyo, ikaw na iniibig, bakit tila baga hindi buo para sa Kanya? Saan ka nakatingin? Makasimba hindi. Makapagbigay hindi. Maka-attend ng fellowship hindi. Hey, parang kulang ka sa pag-ibig ah. Gising pa kayo? Gising pa kayo? Anong ikakatwiran mo sa matinding pag-ibig ng Diyos sa iyo para sabihin mo na hindi mo ibibigay ng buo ang buhay mo? At mamimili ka ng panahon, doon lang ako a-attend. Pag-attend ho ang ating babanatan ngayon. Basta yun lang ang gusto kong attendan, doon lang ako. It seems, kulang ka sa pagmamahal. Right? Mga young people, kayo ba'y kulang sa pagmamahal? Bakit yung hinahanap sa iba? Bakit yung hinahanap sa mga unbeliever? Kulang pa ba ang pag-ibig ni Jesus? Kapag hindi nyo naramdaman ng buo ang pag-ibig ng Diyos, yun ang dahilan kung bakit saan-saan tayo nagpupunta. Hahanapin mo ang ligaya saan? Sa bisyo, sa kasalanan, sa pagsuway. Pero ngayon, as the Apostle Paul comes to the peak of Romans 8, I think this is the peak. He is meditating the love of God. Sabi nga nung iba, parang nagdodoxology siya or something parang poetic yung dating eh. That's the Apostle Paul. Now mga kapatid, yun po yun. If God be for us, who can be against us? So, hindi matitigatig ang Panginoon. I-glorify ka niya hanggang sa dulo, no matter what happened. Mga kapatid, kayo biligtas na. Tinanggap nyo na ang Panginoon. Do you believe in Christ? Satisfied po kayo kay Jesus? Naniniwala kayo namatay sa para sa kasalanan mo? Amen. Kasi some of our students struggle. Alam ko pare-pareho tayo, nag-struggle tayo sa assurance of salvation. And until now, maybe we are struggling with the assurance of salvation. Actually, sa akin, sa isang banda, may two sides yun. It's good and it's bad. Kasi kung mananatili ka nag-struggle at nagda-doubt, mali na yun, wala ka ng tiwala. Pero struggle is good. Kasi ikay nagsisiyasat at tinitinan mo ng mabuti ang kaligtasan mo. Hindi ka lang oo ng oo. Talagang tinitiyak mo sa sarili mong ligtas ka. Kaya bago magpabaptize, tiyak na. Amen? Kailan kayo papabaptize? Ha? Oo. Kakahapon ko narinig yung testimony ng isa sa academy student. Maghapong nasa kwarto, akala ng mami niya kung anong nangyari. Hindi lumalabas. Alam niyo nangyari? Nag-prayer and fasting sa loob. At paglabas, sinanong siya ng mami niya, anong ginawa mo? Pinanalangin ko po kayo. Kaya ang aking panalangin, sana ako yumaman. You know why? Gusto kong ilibre ng tuition lahat ng mga ito. That's true. Some of them struggles with tuition fee. Tayo nyo ko yumaman. Tataya ako. Pag ako'y tumaman, di nyo malalaman. What love of God. Sapat para tayo paibuin. Amen? Kaya lang, ang Diyos ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, kaya lang ang oras natin ay limitado. Kaya 5 minutes na lang. God spared not His Son. That's the argument. God spared not His Son. If God made
the greater sacrifice when we are totally sinful. Romans 5:8. Alam natin ang talata. Dapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa. At the time that we are sinners, si Kristo ay namatay dahil sa atin. If God made the greater sacrifice when we are totally sinful, hey, He will make a lesser sacrifice now that we're less sinful. Hindi na mahirap sa Panginoong ikaw ay ingatang ligtas magpakailanman. Kung hindi nga niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak para iligtas ka, bakit naman niya ipagkakait ang biyaya para panatilihin kang ligtas? Amen? That's why the doctrine of losing salvation is foolishness. They don't understand the love of God. He loved us when we were ungodly. He loved us when we were enemies. He loved us so much that He didn't spare His own Son. Mga kapatid, ang anak, alam nyo may mga talata sa John 3:16, bugtong na anak. Matthew 17:5, ang aking lubos. Nasaan yung, maganda rin, Matthew 17 verse 5. Opo. Samantalang siya nagsasalita, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig sa alapaap. Here is the voice of the Father. Ito ang sinisinta kong anak. Siya kong lubos na kinalulugdan. Mga kapatid, meron pa bang kayang ibigay ang Diyos ang higit pa sa kanyang anak? Think. Meron pa bang kayang ibigay ang Diyos ng higit pa sa kanyang anak? Ang kanyang pag-ibig ay napakalakas sa ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi ba niya gagawin o ipagkakaloob ang mas maliliit na bagay upang tayo ingatan at panatilihing ligtas? Wala nang magagawa ang Diyos ang higit pa kaysa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Kung kaya dapat nating maunawaan na hindi kayang gawin ng Diyos ang mas mababa o mas maliit para panatilihin o ingatan tayong ligtas na hindi kayang gawin. Huwag nating isipin. Kung naibigay ng Diyos ang pinakamataas, pinakadakila, pinakamalaki para sa ating kaligtasan, walang kakayahan ang Diyos na ipagkait ang mga maliliit na bagay na ating kailangan upang manatili tayo sa kaligtasan at manatili tayo sa kanyang pagmamahal. Ano man ang ating pagdaanan, siguradong ang Panginoon ay nasa sa atin. Ngayon, anong hamon? Kung ang Diyos ay umiibig, ay hindi naging madamot sa pinakamalaki, pinakamatinding pangangailangan natin, bakit tayo nangangamba para sa mga maliliit nating mga pangangailangan? Why we so worry in this world? Tama po ba? Lalo na ngayon, kanina pag tayo nakikinig ng balita, pag naggera ang China at ang Pilipinas, anong mangyayari sa atin? Di ba kayo nangangamba? Yung mga missile ng China, wala naman tayong pangontra. Except yung ating mga mangkukulam saka yung ating mga sorcerer. No? Sa dami nating mangkukulam at albularyo, bigyan hindi natin gamitin. Ano? At yung ating mga magagaling sa budol-budol, yung ikipinauuo, ipakiusap kay Xi Jinping para si Xi Jinping okay, bibigay ko na dagat nyo, di ko na kukunin. See? Kaya yung pananampalatayang yan, hindi nila ginagamit. Kasi alam nilang hindi naman talaga effective yun. No, kung may nakikinig ng mga naaman ko kayo, para sa bansa. Yung sa dami ng ating mga nasakay sa walis, sugod kayo sa China. Alam niyo kung ano naiisip natin, o kaya yung mga isda, di kayo may mga nagpapaamo ng ahas, yung mga isda paamuin lahat ng tuna na nasa South China Sea, lipat sa kabila.
O, diin nyo na yung dagat, pero lahat ng yaman lilipat sa kabila. No? Sari-sari ang ating naiisip kasi wala na tayong oras. Hindi ko na matatapos ito. Ibinigay, kung ang Diyos sa umiibig ay hindi naging madamot. Mga kapatid, kung yung umibig ay hindi madamot, bakit na ikaw na inibig ay madamot? Madamot sa oras, madamot sa paglilingkod, madamot ibigay, ang dapat ibigay sa Panginoon. Mga kapatid, alam niyo yung parang nakikipag face to face ng tanungan ng heart to heart. God is now talking to us heart to heart. Mahal kita, binigay ko ang pinakamalaki ng ginagawa mo. Kung doon pa lang nga sa isang araw ng linggo, hindi mo maibigay, paano mo sinabing minahal ka ng Diyos? Amen? Kaya magbago na tayo. Magbabago na po tayo. Pasisiglahin natin ang GSBC. Natin. I'll repeat. Natin. Taas ang lahat ng miyembro ng GSBC. Taas kayo. Assume yung pretend. Di pa po kami baptized. Feeling member na ba kayo? Amen. So mga kapatid, anong sabi ng verse? Dito na lang po muna tayo, matatapusin ko. Maybe in another prayer meeting ko na lang itutuloy yung lesson. But look at the text, mga kapatid. Ibinigay. Anong sabi ng verse? Ibinigay dahil sa atin. Alam niyo yung word na delivered him up for us all, that's language of execution. That's language of execution. Sino ang nagbigay sa Panginoong Hesus para mamatay? Hindi si Pilato dahil sa takot. Hindi si Judas dahil sa pera. Hindi ang mga Hudyo dahil sa inggit, kundi ang Ama dahil ng pag-ibig. Minahalo, inibig tayo ng Diyos ang tayo makasalanan pa at mga kaaway niya, tayo mahihina pa. Inibig ng Diyos kahit hindi tayo kaibig-ibig, kahit hindi tayo kamahal-mahal, kahit hindi tayo kaawa-awa, kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang pag-ibig na ito ang nagtulak upang ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Question. Kung ang Diyos na umiibig sa iyo ay ibinigay ang pinakamamahal at pinakamahalaga, ikaw na iniibig niya, kanino mo naman ibinibigay ang pinakamahalaga sa iyo? Hey, ang isip mo, ang buhay mo. Kung hindi ikinahihiya ng Diyos na ibigan at iligtas ka sa kabila na ikay makasalanan, kung hindi ka ikinahihiya ng Diyos sa tawaging anak, ikinahihiya mo ba ang umibig sa iyo sa mga taong nasa paligid mo? Ano ang isang point ni Pastor sa preaching kanina? Hiya. Mga kapatid, kung ang Diyos hindi nahiyang mahalin ka, huwag ka ring mahiya na ipakilala siya. Amen? Huwag kayong matakot, mga bata. Oo, normal yan. Makakaranas kayo. Pero ang tandaan nyo at maging rason nyo, ako'y minahal ng Diyos. Hindi siya nahiya na ako'y mahalin. Hindi rin ako mahihiyang ako'y sumimba. Yung isang estudyante, sisimba lang sana siya ng kalahating araw. Sabi ko, paalam ka. Pag pinayagan ka, ihahatid kita sa Dumuklay. Please naman, mga may sasakyan, tulong-tulong tayo. Areho, pag ihahatid ko lahat, meron din meron doon. Kung may sasabay nyo itong mga batang ito, tayo magkusa. Iparamdam natin sa mga magulang ng mga batang ito, na mahal natin sila. Sabi ko nga sa mga yan, kung kulang kayo ng pamasahe, sabihin nyo sa akin. Magsasabi ako sa Ninong Joben. Na-promote Yun na lang po ang aking hinihingi. Pamasahihanin ninyo ang aming mga mag-aaral. Meron ho ditong mga titigil dahil walang pambayad ng tuition, pero na-attend ng Bible study.
Kung tayo minahal ng Diyos, matuto tayo magmahal. Amen? Ariho'y 8 pahina, yung pangatlo't pangwalo'y sa ibang araw na. Marami pa akong tanong na dapat sagutin, pero sana sapat na yun para tayo pinagpala ngayong hapon. Amen? Continue to meditate the love of God. Huwag tayong umasang parang kulang tayo sa pag-ibig. Amen? Tayo lahat ito mga tayo manalangin. Heavenly Father, hindi kami dumadanas ng isang mapaglarong pag-ibig o biruang pag-ibig. Isang mabigat at totoong pag-ibig ang iniibig sa amin. At ang nagselyo ng pag-ibig na ito, na ikaw talaga 100% for us, nang hindi mo ipagkait ang iyong pinakamamahal na anak. Talagang minahal mo kami. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, mangusap kayo sa aming puso. Kung kami ay minahal, kami ay magmahal. Una, mahalin ka namin. Pangalawa, mahalin namin ang iglesia. Mahalin namin ang gawain. Mahalin namin ang mga kaluluwa. Mahalin namin ang mga kapatiran. Isang pag-ibig na hindi nakasalalay sa kahinaan, pagkukulang, pagkakamali, pula ng sinuman. Ganon din po kami, Panginoon. Na kahit kami ay may mga pula, pagkukulang, pagkakamali, hindi nabago ang iyong pag-ibig sa amin. Lord, tulungan niyo kami. Buhayin mo ang commitment sa amin. Lahat ng mga miyembro ng Good Shepherd Baptist Church dito at sa online, maglagay kayo ng pagtatalaga ng kanilang sarili. Mula ngayon, Panginoon, ako'y magpapakita ng pagmamahal. Ako'y magtatapat umattend. Ako'y magiging kasangkapan ng pagsigla ng aming iglesia. Kung anong aking magagawa, dahil minahal mo ako, gagawin ko para sa iyo. Lord, mangusap kayo sa amin. Abutin niyo ang aming mga puso. Ama, ang lahat ng ito'y aming dalangin. Pinupuri ka namin. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Hindi ang magaling ay nagdidiin ng pag-ibig ninyo ngayon, kundi ikaw mismong umibig sa amin. Ikaw ang dapat maitaas, ikaw ang dapat maluwalhati. Baguhin niyo kaming lahat. Ayusin niyo kaming lahat. Ano mang ipinakita mong mga pagkukulang at pagkakamali, sapat na, tama na, tapos na. Magbago na kami at kami mabuhay bilang mga taong minahal ninyo. Amang banal, salamat po, ang lahat na ito'y amin dalangin. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tawagin po natin.